Sa harap ng krisis sa Middle East, naghahanap na ang Pilipinas ng mga alternatibong mapagkukunan ng langis upang matiyak na hindi kukulangin ang supply ng langis sa bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa press briefing sa New York na nakikipag-usap na ang pamahalaan sa iba pang mga bansang nagsusupply ng langis. Anya, ang mabigat na problema ng mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas ay kung kailan matatapos ang giyera. Wala pang natukoy na oil-producing country ang Pilipinas sa ngayon, ayon pa sa Pangulo. Mahigpit na kinundina ni Vice President Sara Duterte ang paggamit ng larawan ng kanyang anak sa mga infographics na kumakalat sa social media. Sinabi niya na kailanman ay hindi niya ginamit ang mga anak sa pagsulong ng kanyang political interest at mahigpit niya itong pinagbabawalan na makisali sa usapin ng politika. Isinisi niya sa bayarang vlogger ni Pangulong Marcos ang pagpapakalat ng larawan ng kanyang anak upang siraan siya dahil naghahanda na siya sa 2028 presidential elections. Hindi pa man nasimulan ang totoong investigasyon, kinontra na ng National Bureau of Investigation ang pahayag ng 18 mga dating sundalo na gumamit sila ng air taxi flight para mag-deliver ng maletang pera sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Ilocos Norte. Sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na wala silang nakuhang anumang flight logs para patunayan na i-deliver nga ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldeco ang pera. Mula pa noong 2023 at 2025 ay siniyasat ng NBI ang mga flight record at wala silang nakitang anumang flight ni Ko at ng ilang mga opisyal. Una nang sinabi ni retired Sergeant Bernard Tube na minsan lang sumama si Ko sa paghatid ng pera sa bahay ni Pangulong Marcos at van ang kanilang sinakyan, hindi helicopter. Sana makonsensya ang Pangulo sa ginawa nito sa kanyang tatay. Ito naman ang sinabi ni Congressman Pulong Duterte sa pahayag kaugnay ng 1 taong anibersaryo ng pag-aresto ng gobyerno kay Duterte at pagpapadala sa kanya sa The Hague. Ayon sa kongresista, ang kanyang ama ang nagdesisyon na ipalibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero sa halip na ito ay kilalanin at bigyang pugay, ipinasa pa ng gobyerno ni Marcos ang kanyang ama sa isang international court na walang jurisdiksyon sa bansa. Kinalampag ni Senator Amy Marcos ang Malacanang na ilantad ang umano'y sa buwatan sa pagitan ng gobyerno at ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang proposed Senate resolution na inihain nitong Martes, inubliga ni Senator Marcos ang administrasyon na isapubliko ang lahat ng communications at agreements sa ICC kasabay ng unang anibersaryo ng pag-aresto kay Duterte kahapon ang siyang pag-iisang taon nito. Pinuna naman ni Marcos ang magkasalungat na posisyon ng gobyerno, lalo na ang umano'y pakikipag-ugnayan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa ICC investigators.